ang gagawin natin is yung ating seismic. Okay? Yan. Okay. So definitions. So seismic definitions. Okay? So when you click add, ito dito. Okay, we will select yung UBC 1997 kasi yun yung pinagbasihan eh. Okay? Yun yung pinagbasihan ng NSCP. Okay? So ngayon, discuss natin to. Let's say yung zone. Yung zone natin. Okay? So nasa NSCP yan. So may dalawang zone tayo na naghahati sa dalawang okay, panig ng bansa natin. Okay? So ito yung Pilipinas. So zone 2 covers the provinces of Palawan except Busuanga, Sulu, and Tawi-Tawi, while the rest of the country is under zone 4. Okay? So ngayon, dito sa zone 2, hindi masyadong nagkakaroon ng lindol. Okay? While the zone 4, kabaliktaran. Si zone 4, palagi ang nagkakaroon ng lindol at kung magkaroon man, okay, malalakas. Okay? So dito, may factor 'yan. Okay? Ayan. So zone 2.2. Okay? 4.4. Okay? Ayan. Okay? So, yun yung ilalagay natin. I-discuss na rin natin to, yung seismic source type natin. Kasi, gagamitin natin to mamaya. Okay? Ano yung seismic source type A? So, A, ito yung faults that are capable of producing large magnitude events and that have a high rate of seismic activity. So, ibig sabihin, yung malapit na fault line ay kaya makapag-produce ng malalakas na earthquake. So, 7 to 8.4 magnitude. Okay? So C, sisi muna tayo, kabaliktaran ni A. Faults that are not capable of producing large magnitude earthquake and that have a low rate of seismic activity. So less than 6.5 ito. Okay? So sa B, somewhere in between nung gitna. Okay, nung A and C. So 6.5 to 7. So ito lang muna naman yung kailangan natin pero mamaya kasi kakailanganin natin to. So 4.4. So zone 0.4. Okay? So, importance factor 1. So, since a special occupancy structure tayo. Pag essential, pag sinabi kasing essential, ang itatayo natin doon yung mga hospital, public school buildings, government buildings, ayan. Okay? So, yung mga fire and police stations. So, yun, 1.5 yun. Essential kasi yun. Okay? Yung hazardous, 1.25. Okay? Ayan. Then, yung ating R value, okay? So tayo special occupancy structure kaya 1 lang, no? So ngayon yung R value, okay? So nasa code din ito. Ayan. Yung earthquake force resisting structural systems of concrete. Okay? So nabanggit ko kahapon, kagabi, na dual systems tayo. Okay? Pero syempre, yung ginagawa natin, wala pang shear wall eh. Hindi pa natin alam kung kakailanganin natin ng shear wall. Okay? So, ang gagawin po natin, dito muna tayo sa ating moment resisting frame system, yung Special Reinforced Concrete Moment Frames. So, SRCMF. So, bakit yan yung pinili natin? Kasi dito sa Zone 4, okay, siya po yung no limitation, NL. Okay? Yung may mga numbers dito, ayan, system limitation yan eh. Hanggang, let's say, pag ito ginagamit mo, 50 meters ka lang, dito 75, dito 10 meters ka lang. Okay? So, ang madalas ginagamit natin dyan, ito. Yan. O, pag hindi na kaya, ng moment frame lang, maglalagay ka ng shear wall. So, ito na yon dual system. Yan. Pero, yung R value naman nila, parehas 8.5. Di ba? So, parehas 8.5. So, regardless, okay, kung maging dual system man tayo, 8.5. So, 8.5. So, pati po yung RZ. Okay?
Yung soil profile type natin, okay? So SD ito, SD, okay? So wala naman tayong geotechnical report eh. So let's just assume. Okay, yung 1 that is SA. Soil profile type po 'yon. 2 SB, 3 SC, 4 SD. So assumption lang 'to. Then near source factor natin. So near source factor, okay? Ah, nandito rin po siya sa code natin. Nakadepende to sa layo mo sa fault line. So, pwede ka gumamit ng fault finder or hazard hunter to know the distance between your location to the nearest fault line. Okay? So, say seismic source type A tayo. So, kasi nasa zone 4 tayo. Lagi po yan yung ginagamit. Okay? And then, okay, gaano tayo kalayo? 10 kilometers. Okay? So, sa Davao City, 10 kilometers. So, NA is 1. NV, so ito, distinction yan, di ba? Kung maalala mo sa earthquake engineering, ito acceleration, ito velocity. So, NB, 10 kilometers tayo na may seismic source type A. So, NV is 1.2. Okay? NA is 1, NB is 1.2. Okay? Then, city value, ito, time period calculation ito. So, sa time period calculation, given naman ni code yung city. Okay? So, sa method A, okay, ito yung formula, yung CTHN raised to 3/4. Yung CT given yan. So, 0.0853 kapag steel. So, concrete tayo, 0.0731. So, lalagay natin. So, constant yan. Then, hindi na tayo kailangan mag-input ng period dito kasi okay, automatic mako-compute niya naman through method A and method B. Okay? So, when I click add, ayun, mapupunta na siya dito. Pero, we need to tell the program kung ano yung gagamitin niyang mass. So, di ba nung college days, ayan, yung ngayong ano mo, earthquake engineering mo, yung Bayesian formula natin is CVI over RTW. Ito, galing kasi yan sa Newton's second law of motion na mass times the acceleration. Okay? So, ito, yung W natin, okay, halos parehas yan sa mass, weight. Okay? Then yung acceleration, ito, yung CB over T, velocity over time. That is acceleration. Yung I over R, that is just a factor. Okay? So, dun po galing yung Bayesian formula natin. Ngayon, na-define na natin yung acceleration natin due to seismic definition. We want to tell the program ano yung mass na gagamitin niya. So, yung mass na gagamitin niya, yung in-specify natin dito, which is yung dead load. Diba? Naalala mo sa earthquake engineering, yung weight na ginagamit natin sa Bayesian is the dead load. Okay? So, sir, paano yan? Isasama ba yung live load natin? Depende kung ano yung dinedesign mo. So, sabi ni code, pag daw magde-design ka ng mga regular structure, dead load lang. Pero kapag mga warehouses, okay, so mag-add ka ng 25% ng live load. 25% lang. Hindi full din ng live load. Okay? Pero lahat, okay, kapag ka regular structure, dead load only. Okay? So, paano natin sasabihin sa kanya na yan gagamitin? So, select mo yung bagong gawa, add, and then reference load. Yung reference load, ito yon. O, pasok natin dito. Okay? So, click add. So, ayun na. Ilipat natin dito. Reference load. So, gawin nyo po ito. And then yung reference load natin. Okay? Sige.
Okay, so sa reference load, halimbawa na-add mo na to, click mo lang yan, and then add. Ito, i-click mo lang yan. Ito, yung may zone point 4, RWX add, and then reference load. So may reference load dito. So lipat mo lang siya sa kabila. Okay, pwedeng select mo to, tapos click mo yung arrow sa taas. Or pwede, wala ka nang i-select, click mo na lang yung dalawang arrow. So add. Okay? Okay. Ano po, sir? Medyo mahina po. Hindi mag-add? Sige, try nga pa. Share screen nga po.